Technical review para sa cookies ng Petite Bakery. Pumunta ako sa Muntinlupa para tikman yung cookies nila. It weighs approximately 100 grams for 150 pesos. From the outside, looks good, baked well from top to bottom with crisp edges. From the inside, soft baked texture with generous amount of chocolate. Para New York style cookies. Ito yung kadalasan na binibake nila na frozen yung cookie dough. Maraming mga baker ang gumagawa ng ganitong way. Yung i-freeze overnight yung cookies tsaka nila ibebake kinabukasan. Ang reason nila is para ma-achieve yung soft baked texture sa loob tapos crisp edges outside. And then gusto nila ma-achieve yung itsura ng New York style cookies. Ang disadvantage kasi nun is prone siya sa spoilage since uneven yung baking. At most of the time, hindi naluluto ng masyado yung cookies from the inside. At huwag niyong kalimutan na karamihan ng mga cookie dough recipe is may itlog. So prone din sa salmonella. Actually, hindi naman ang sagot doon is pag-freeze ng cookies. Ang sagot lang naman doon para ma-achieve yung ganong klaseng cookies is the right formulation of your cookies, the way you form your cookies, and the way you bake your cookies. Okay, tikman naman natin. Try kong tanggalin mga chocolate kasi gusto ko malaman or malasahan yung pinaka-base niya. Pero sa dami nga ng percentage ng chocolate sa cookies niya, mahirap hanapin. Ito yung cookie dough na walang chocolate halos. Kaya siyang masarap kasi sobrang dami ng chocolate na meron sa isang cookies. Actually, sobrang dami niya. Parang kang kumakain ng chocolate na may konting cookie dough. Ganon. Pero yung dough itself, hindi siya ganun ka-flavorful. Ayan. Ang sarap na niya kasi nakakain ko yung mga chocolate. So far, yung masarap na chocolate chip na natikman ko is yung chocolate chip ng Baker J sa Crimson. For me, ang ma-rate sa chocolate niya is 7/10. If you have any suggestions for the best cookies na natikman nyo, just comment down below.